Magandang hapon po mga kaprobinsya. Welcome po dito sa Simple Life in Province. So sa hapon na ito, mga kaprobinsya, ipapakita ko lang po sa inyo yung magiging cultured mushroom ko soon. Ito po ay tinatawag na oyster mushroom. Siguro yung iba sa inyo ay familiar po dito at alam po ang mushroom na ito. Oyster mushroom po ito. Ang ano po nito is white oyster mushroom, pero sa variety po ng oyster is marami po siyang kulay. Meron po itong pink, meron siyang black oyster, brown oyster, marami po itong kulay. So napakaganda po niya tingnan, para siyang bulaklak. So ang tawag po nito, itong hinahawakan ko ay fruiting bags po ito. Dito po tinatanim yung binhi ng yung tissue culture ng oyster mushroom. Ito po ay ano po, yung hinahawakan ko is white oyster. Dito rin po kinukuha yung ano nito, yung ginagawang binhi. Dito po yan kinukuha, itong part na ito, itong stem nya. Hahatiin po yan sa gitna at yung tissue sa loob, yun po ang gagawing binhi. Pero may proseso pa po yan. Soon po sa mga darating ko mga video ay pag nakapag-start na po ako ay i-demo ko po sa inyo kung paano po yung step by step from fermentation hanggang po sa pagkatapos, kung paano po ito pinoproseso. Pero ano po ito, talagang organic, wala po itong chemical. Saka napaka healthy po nito. Ano po ito, high nutrients, marami po itong health benefits. Kahit i-research po ninyo yung mga health benefits ng oyster mushroom, talagang marami po. Pangalawa din po ito sa Ganoderma. Napakaganda po niya tingnan. Ito po ay, itong stage na ito ay kailangan po na po itong i-harvest. So ayan, yan po ang oyster. Tandaan po natin, sa variety po ng oyster mushroom is hindi lang po isang kulay nito, marami po itong kulay, iba-iba po. Yung maliliit po pero parang bulaklak tingnan, yung yellow oyster mushroom, yun po yung medyo maliit yung petals. Pero itong white oyster at yung ibang kulay nito ay malalaki po yung petals nito. So talagang malusog po yung ano, tubo niya. Napakasarap po nito gawin yung mushroom chicharon, crispy mushroom, parang nagluluto lang tayo ng chicken joy. Kahit ano pong klase ng pagluto nito ay masarap po ito. Saka napaka ano po nito, napaka healthy, napakaganda nito sa katawan. Purely organic po ito, wala po itong chemical. Ang composition po nitong fruiting bags is ano lang po ito, sawdust, saka asukal or molasses, saka ano lang yan, sawdust, asukal. Sa fermentation ginagamitan po ito ng agricultural lime, yung sawdust, para mawala po yung acidity, para iwas contamination. Pagkatapos po nun imimix lang po yung sawdust, asukal or molasses, at saka haluin po ng pala yung sawdust, saka ibabaging na po dito sa itong heat resistant bag natin. Heat resistant bag po ang tawag nito, hindi po ito ano yung ordinary na cellophane.
ito po kasi pagkatapos itong ibaging is ipapasteurize po ito. 4 to 8 hours po itong lulutuin. Depende po sa gamit ninyo. Kung steamer talaga ay madali lang po. Pero pag drum po yung gagamitin natin is 4 to 8 hours po itong lulutuin itong bags bago siya taniman. Pero before po siya tataniman, papalamigin po siya ng 24 hours kasi compact po ito. Maaring malamig na yung palibot niya pero yung nasa gitna ay medyo mainit pa po. Kaya kailangan talaga palamigin siya 24 hours. Saka ilagay siya sa incubation room. Pag nag full colonize na po, or full ramified, ibig sabihin po nun is itong buong loob ng fruiting bags ay nagiging ganito na po yung kulay, nagiging kulay puti na po. Pwede na po yung ilipat sa fruiting room or fruiting house. Galing po sa incubation room, ililipat na po siya sa fruiting house or fruiting room. At magsisimula na po siyang bumunga. Kaso hindi ko po may papakita sa inyo kung ano po yung hitsura niya nang magsisimula pa lang siya. Yun po ay tinatawag na pinheads. Pag lumabas na po yung mga pinheads niya, ay yun na po ang sign na bumubunga na po siya. At ito na po yung magiging resulta niya pag lumaki na po yung mga pinheads. Pero yung stage na ito ay kailangan na po itong i-harvest. Maganda na po ito po yung tamang stage na dapat siya i-harvest. Talagang wala kang makikita malusog po siya. Kasi pag inabot na po ito ng ilang araw, unti-unti na po itong malalanta. Pero wala namang pong problema kung konsumuhin lang sa bahay. Kahit naman po tumanda siya, pwede po siyang dried mushroom. Wala po itong masasayang. Kailangan lang po pag tinanggal natin to, kailangan strip natin itong pinakaibabaw, alisin or i-cut natin ng cutter yung pinakaibabaw niya. Dito puputulin itong pinakaibabaw para hindi po makontaminate yung susunod na bunga nito. Hanggat hindi po ito nauubos, every harvest po kailangan lang po itong istripan. Aalisin po yung pinakaibabaw, puputulin po itong kasali po yung sulupin hanggang maubos po ito dito. Lalabas po yung bunga nito. Depende rin po yan sa substrate ninyo. Soon po pag nakapag-start na po ako, gagawan ko po ng content yung step by step nito kung paano po ito inaalagaan. Actually maganda po siya, pwede po siya magiging stress reliever, lalo na po yung mga housewife lang nasa bahay, pwede po sila dito. Yung mga at least kahit pa paano may doble po yung income. Ganito lang po ito pero talagang kikita ka dito. Soon po ipapakita ko sa inyo at ipapaliwanag ko kung paano kayo kikita dito. So soon to rise din po yung yung mushroom farm. So yan lang po muna sa hapon ito, mga kaprobinsya. Pinapakita ko lang po sa inyo yung hitsura ng actual, yung tinatawag na oyster mushroom. So ito po siya, napakaganda, para po siyang bulaklak kung titingnan mo. Lalo na po pag marami ito, talagang maaaliw ka sa ganda. Maliban po sa pinagkakitaan mo, nakakawala po siya ng pagod pag tinitingnan mo sila, lalo na pag sabay-sabay po yung pagbunga nila. So hanggang dito na po muna mga kaprobinsya. Sa mga baguhan po sa aking channel, paki-subscribe na lang po at paki-like and share na rin po, at saka paki-click na rin po ng notification bell
para updated po kayo sa mga next video ko. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Magandang hapon po mga kaprobinsya.